Amen. Praise the Lord. Tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon at God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Praise God. Kumusta po ba ang buhay ng bawat isa? Kumusta po ba ang nakaraan na isang linggo? Na I do believe sa nakalipas na isang linggo na ang bawat isa ay lalong dumago sa ating pananampalataya, na ang bawat isa ay lalong tumatag sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Maaari ba nabigyan ng malakas ng palakpak ating Panginoon? Praise. Hallelujah. Glory to God. And hello din sa mga ating naka-tune in sa ating Zoom meeting. God bless you po, mga kapatid. At sa gabing ito, ang ating pag-aaralan ay isa sa pinakamalaking bahagi ng ating pananampalataya o isang malaking bahagi sa ating paniniwala bilang isang Kristiyano. Ito nga ang masasabi natin ng ating pag-asa or our hope in Jesus. Our topic tonight is entitled The Second Coming. Sabihin nga po natin, Second Coming. Second coming. The waiting coming of the Lord Jesus Christ. Ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Lahat tayo tumayo, tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory in your name, O Jesus. Lord, salamat, Panginoon, muli sa gabing ito, O Diyos, na kami, Lord, ay hinayaan niyo, Panginoon, nakapag-aral na yung salita, O Diyos. Aming dalangin, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, na pumarito, Lord, sa tahanan, O Lord God. We pray, Panginoon, invite your Holy Spirit be upon in this place, O Lord God. Nabuksan niyo, Panginoon, aming spiritual na aming palingin, na aming spiritual na aming parinig, O Lord God. Even our heart, O Panginoon. Ikaw, Lord, O Diyos, magbukas ito, Lord. Na tunay, Lord, aming unawaan, maintindihan ang iyong mensahe sa gabing ito, Lord. Lord, we pray, O Lord God, na tunay nga, Panginoon, as you said in your word, Panginoon, 2 or 3 gather in your name, you will be in the midst of us, O Lord God. Kaya we thank you, Lord, that we know, Panginoon, that you are here, O Lord God, in this place, O Lord God, na kami, Lord, ay niyo pong kasama sa tahanan ninyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise. Ang muling pagpabalik ng ating Panginoong Jesus. Bilang isang Kristiyano, ano nga ba ang ating kaunawaan patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Ano nga ba ang kalagahan ng muling pagbabalik ng ating Diyos sa ating buhay pananampalataya? At ano nga ba ang mga mangyayari at magaganap sa panahon na ang ating Diyos ay bumalik na? Sa gabing ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, ating maunawaan ang tatlong katotohanan patungkol sa kanyang muling pagbabalik. The three truths about the second coming of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi nga na, yung first natin ay the event or ang pagsalubong. Naalala ko nandun ako sa Pilipinas, yung aking last vacation. Talagang bago ako nagbakasyon, para bang nandun yung excitement sa akin na every month, binibilang ko yung days bago ako magbakasyon, di ba? And yun na nga yung event na ako yung nagbakasyon na sa Pilipinas, andun pa rin joy sa aking puso and excitement ako na muli makasama ko, makita yung mga pamilya ko sa Pilipinas. And alam ko na ganun din sila. Likewise, sila din ay excited na makita ko at makasama muli ang bawat isa. So sa ating buhay bilang isang Kristiyano, ang ating Diyos ay mayroong pangako. Sa panahon na siya ay umalis sa mundong ito, nagsabi siya na muli siya ay babalik. Ang ating Diyos, yung ating pinanghawakan na ang ating Panginoon ay babalik muli sa mundong ito. At yung ay sasabi natin na second coming, yun yung ating hinihintay na muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga dito sa kanyang salita, in Gawa chapter 1, verse 9 to 11, pagkasabi nito, sinabi ni Jesus, pagkasabi nito, si Jesus
ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. Amen. Praise God. So ito yung event kung saan si Jesus Christ ay tinawag niya kanyang mga disciple, at ito yung event kung saan na ating Panginoon ay muling nabuhay na muli. Di po ba alam naman natin Jesus Christ, 2,000 years ago, ay sinend ng ating Panginoon Jesus Christ sa mundong ito to save us, to rescue us, to magkaroon tayo ng assurance of salvation. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. At because of that event, after 3 days, siya ay nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. And ito ngayon binasa natin, ito na yung time kung saan siya, tinipon niya ang kanyang disciple at siya ay papaakyat na sa langit. Natapos na ang mission ni Jesus Christ dito sa mundong ito, ibabaw. Kaya yung panahon na yon, siya ay papaakyat na sa langit. At dito, sinasabi dito sa kasulatan na ating binasa, kung paano daw si Jesus na umakyat sa langit, ay ganoon din siya babalik. In the event of second coming, kung paano si Jesus na umakyat sa langit, in this event, if we can picture out kung ano nangyari dito, habang kinakausap ng kanyang mga alagad, siya ay dahan-daan na lumulutang papunta sa langit. Amen po ba? So, ang ibig po palang sabihin, si Jesus ay hindi naghagdan. Si Jesus ay hindi sumakay ng aeroplano para umakyat sa langit. Wala din siyang parachute or yung alambre, yung tali para siya umakyat sa langit. Kundi ang sinasabi sa senaryo na kinukwento sa ating binasa, si Jesus ay dahan-dahan na umakyat sa langit sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ganun po ang senaryo ng pag-akyat ng ating Diyos sa langit. At sinabi dito sa ating binasa, kung paano siya umakyat sa langit, ganun din siya babalik sa lupa. Sabi dito, saan po bang langit ang tinutukoy dito na siya ay muling babalik? Di po ba? Kasi dito sa Bible, mayroong mga nabanggit na mga tatlong langit. Di po ba? Three heavens. Si Jesus pala ay babalik sa first heaven. Ibig sabihin ng first heaven, yung unang langit. Kapag sinabing unang langit, samahan niyo ako po makibasa in Isaiah chapter 55 verse 10. In Isaiah 55 verse 10, sabi diyan, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that is yield seed for the sower and bread of the eater. Amen. Sabi diyan, yung first heaven pa na tinutukoy sa Bible ay yung nakikita nating alapaap. Diyan po yung mangyayari na yung event na sinasabi natin pagsalubong, sinasabi natin second coming of the Lord Jesus Christ na langit na tinutukoy diyan ay yung first heaven, which is yung ulap. Kapag tayo lumabas dito sa ating tahanan, makita natin yung alapaap o yung langit. Which is called first heaven. Ibig sabihin po, ang first heaven, diyan po magaganap yung event ng pagsalubong. Diyan magaganap yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus in first heaven. Meron din naman sinasabi sa Bible na yung first heaven is inside of the earth. Ibig sabihin, nandito pala sa mundong ito, ang first heaven. Ang second heaven naman na tinutukoy ay sa Psalms chapter 19, verse 1 to 6, sabi po dyan, in second heaven, the heaven declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands, day after day, they forth speech, night after night, they reveal knowledge, they have no speech,
They use no word, no sound is heard from them. Yet their voice goes out into the earth, their word to the end of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. It's like the bridge room coming out of the chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and make its circuit to the others, nothing deprived of its work. Amen. Praise God. Diyan po tinutukoy na second heaven. Yung second heaven daw po pala, yung outside of the earth. Ibig sabihin yung kalawakan. Sabi din sa Matthew 24 verse 29, immediately after the distress of those days, the sun will be darkness and the moon will be give its light. It will be not give its light. The star will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Yan ang may sinutukoy natin na second heaven. Second heaven daw po sa dadating ang panahon, di po ba masya-shaken yung heavens, which is yung tinutukoy na nandun daw po yung stars, nandun daw po yung moons and sun. Ibig sabihin, ito tinutukoy na second heaven in the Bible. Yung pinaka-last po natin is third heavens. Saan naman po natin makatatagpuan yung third heaven na tinutukoy sa Bible? Sabi po in 2 Corinthians chapter 12 verse 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Ito malinaw dito sinabi yung third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know, God knows. Sabi diyan sa Tagalog para medyo malinaw, may 4 na taon na ang nakaraan nang dalhin ako sa ikatlong langit. Kristyano na ako noon, hindi ko matiyak kung nasa katawan ako noon o nasa espiritong laman. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Verse 4, ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso at narinig ko ang mga kamangha-manghang bagay na hindi kayang ipaliwanag at hindi dapat sabihin sa kahit kanino. Amen. Ito naman yung sinasabi ni Paul kung saan si Paul daw po ay nakarating in third heaven, which is nandun daw po yung mga kamangha-manghang bagay na hindi niya mapaliwanag. Tinawag niya itong paraiso. Yun daw po yung third heaven. Sabi din naman po sa Psalms 103 verse 19, the Lord has prepared His throne in the heavens and kingdom ruler over all. Sa last verse natin, sa third heaven, sabi diyan in Deuteronomy verse 10, chapter 10, verse 14, behold, the heaven and the heaven of heavens. This is the Lord thy God, the earth also with all that therein is. Amen. Praise God. So, napakalinaw dito na dinatukoy dito na yung first heaven, second heaven, and third heaven. Pero saan po ba magaganap yung meet-up ng Kristyano? Yung second coming ni the Lord Jesus Christ is the event. The event ay mangyayari doon sa first heaven, which is sa alapaap. Sabi kasi kung saan daw po umakyat si Jesus, doon daw po siya babalik. Amen po ba? Kaya nga po mayroong mga ibang scholar, ng Bible scholar, sabi daw po, sa Israel daw po magaganap po ang second coming of the Lord Jesus Christ. Dahil doon daw po siya umakyat. So doon din daw po siya muling babalik in the Israel, sabi nga. So, ang pinakamalaga doon, dapat alam natin kung paano ba dadating ang ating Panginoon. Kasi meron tayong mga kapatid sa Pilipinas, yung the time na sila ay shinare ng ibang gospel, parang naligaw sila. At yung isang pamilya na yun, sinabihan sila na si Jesus Christ daw po ay dumating na. Naniwala naman sila. Kaya ngayon, hindi na sila naniniwala kay Jesus Christ. Dahil tapos na daw yung panahon ni Jesus Christ. Dumating na daw siya. So kailangan tayo bilang isang Kristyano, alam natin yung event of second coming of the Lord Jesus Christ. Kung paano siya dadating, kung saan siya dadating, at kung talagang dumating na ba ang ating Panginoong Jesus. So dito sabi din po sa Matthew chapter 24 verse 30, pagkatapos
Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng taong nasa alapaap at dumarating na may taglay na dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Amen. Katulad ng sabi natin, si Jesus ay muling dadating sa alapaap. Doon sa first heaven. Doon po siya, ang second coming event, diyan po magaganap. Na kung baga, dati, nung unang dating ni Jesus dito sa mundong ito, 2,000 years ago, pumunta siya dito sa mundong ito as being a Savior, humble, siya, parang in that time, di ba, na, yung kaya siya pumunta dito is because of the purpose na tayong lahat iligtas. At siya ay parang doon ay humble, loving, caring. Yan yung kayang taglay nung pumunta siya up 2,000 years ago. Pero in the event of second coming, Jesus Christ coming with a great power. Sabi dito, siya ay babalik sa mundong ito na taglay ang dakilang kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi lang siya yung magiging loving God, caring God, or yung mga humble God, but at the same time, He will be the great power and glory ng tataglayin niya in the time of His second coming. And yung number B po natin, yung una po natin, yung event, under po ng event po natin is, sabi po dyan, is yung kung saan igagather. Yung igagather po tayo ng Diyos in second coming is in first heaven. Yung pangalawa po is the people gather. Sino-sino po ba ang mag-gather in second coming of the Lord Jesus Christ? Sabi po in Pahayag, chapter 1, verse 7, magsipaganda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati na ang mga pumatay sa kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa, sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay paparusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Amen. Praise God. So dito naman po, people gather, sabi dito, sino po ba ang makakasaksi, makakakita ng pagdating ng ating Panginoon? Ang makakita daw po ng pagdating ng ating Panginoon ay lahat ng tao. Lahat daw po ng tao ay maging aware na si Jesus ay dumating na at nandiyan na ang second coming. Kasi sabi dyan, lahat daw po ng tao ay makikita. Ibig sabihin, lahat ng may mata makikita ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Hindi po natin alam kung paano mangyayari ito dahil ang ating mundo ay bilog. Maaring Jesus Christ dadating sa Israel, then nasa Pilipinas tayo, nasa US, nasa Africa, masasaksihan pa rin din yung pagparating ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung paano ito mangyayari, pero ayon sa mga pinag-aralan ng mga scholar, ito po ay mayroong supernatural things na mangyayari on that event, na lahat ng tao ay masasaksihan ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Maaring pwede magamit ang social media platform para lahat ng tao ay masaksihan ang pagdating ng ating Panginoon. So, yun po ang isang malinaw, lahat po ng tao ay maging aware. Kaya hindi mo pwede sabihin na, dumating na si Jesus, hindi ko alam, kailan? Dahil lahat ng tao masasaksihan ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kapag may nagsabi sa inyo, isang tao, dumating na si Jesus, dapat din natin paniwalaan. Kasi, kailangan maging aware ka personally na malalaman mo ang kanyang pagdating. Yung una, makikita natin ng sarili nating mata. Masasaksihan natin ang kanyang pagdating ng ating Panginoon. At sabi din dito, pati nga daw yung mga, yung una, makakita din po ng mga unbeliever. Hindi lang po ito para sa mga believers. Even the unbelievers ay masasaksihan ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga yung binasa natin na verse, sabi dito, makita ng lahat ng tao, pati ng mga pumatay sa Kanya. Amen? Ibig sabihin pumatay sa ating Panginoon yung mga patuloy na gumagawa ng mga kasalanan. Because the time that we are continually living by sin, patuloy natin pinapatay si Lord. Pinapako nga daw natin siya sa cross of Calvary. Kaya sabi dito, pati mga makasalanan, masasaksihan
ang pagdating ng ating Panginoon. Unbeliever ka man, believers ka man, lahat ng tao, malalaman at maging aware, masasaksihan sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. Isa pang verse natin dito, sa sino-sino makakakita ng pagdating ng ating Panginoon. First, in 1 Thessalonica chapter 4, verse 16 to 17, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng mga punong anghel at mga pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Verse 17, pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Ano daw po yung event? I-picture nga po natin ano po yung mangyayari in second coming. Magkakaroon daw po ng malakas na tunog ng trumpeta. Kaya lagi natin kinakanta, di ba? Sabi sa kanta, sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Di ba? Kaya ibig sabihin sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. So yung unang, sabi dito, tutunog ang trumpeta. Pangalawa, magkakaroon daw po ng malakas na ugong. Parang lindol, di ba? Pang mayayanig ang ibabaw ng mundo. Kaya siguro kung tulog ka talaga, magigising ka siguro, no? Parang pag gigising ka, nandiyan na si Jesus. Nandiyan na ang Panginoon. This is second coming. Di ba? Tapos, pagkatapos mangyari ng event na ito, sabi dito, bubuhayin ang mga namatay na Kristiyano. Sabi dito, diba, binasa natin dyan, ang mga namatay na sumampalataya sa ating Panginoon ay muling bubuhayin. So, ibig sabihin, on the event of second coming, yung mga namatay na believers of Christ, sila ang unang bubuhayin. Sila ang unang sasalubong sa pagdating na ating tagapagligtas, Amen, ni Kristo. At tayong mga buhay pa sa panahon na yon, kukunin tayo at dadalhin din sa alapaap. Di ba? Maaring tayo lahat nasa alapaap, yung mga believers baka pinapanood tayo, ay yung unbelievers pinapanood tayo. So yan yung exactly na mangyayari sa event of pagsalubong. Kaya, sabi po diyan, kailangan aware tayo kung ano yung mga dapat na, yung mga magaganap in the second coming. Because this is the second coming is our hope, di po ba? Kaya hanggang ngayon, nandito tayo sa church kasi patuloy tayong naghihintay sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. The time He promised na ako ay muling babalik. Di ba? Ipaghahanda ko lang kayo ng mga silid sa kalangitan ng langit. At kapag nahanda ko ng mga silid, muli akong babalik. At makakasama niyo ako habang panahon, habang buhay. Praise God. Sabi naman po in Matthew chapter 24 verse 26, kaya kung sabihin sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Amen. Ito na po yung mga tinatawag ng mga false prophet. Kapag may nag-i-invite sa iyo na, si Jesus Christ nandoon sa ilang. Si Jesus Christ nandoon sa disyerto. Si Jesus Christ nandoon sa dagat. Dumadating na si Jesus, nandoon siya sa aking bahay. Huwag kayong maniwala. Kasi, ang pagdating ni Kristo ay parang malaking piyesta ang magaganap sa langit. Di ba? Kaya kapag sinabi sa inyo ng ibang tao na dumating na si Kristo, huwag kayong maniwala kasi hindi ka na aware, hindi ka na bisuhan na dumating na pala siya. At huwag ka din maniwala kapag sinaaya ka na isang kapatid mo na ibang mga unbelievers na sinasabi sa iyo, nandun sa amin si Kristo, kasama namin siya. Yung pala, man of God pala sinasabi niya. Inuturo niya ang sarili niyang siyang son of God, di ba? So, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga
mga sinasabi sa atin ng mga tao, kundi ito nakabase lang sa Biblia. Ang Biblia lamang ating basihan ng katotohanan kung paano nga ba talaga ang mangyayari sa muling pagbalik na ating Panginoon. Madaming mga magpapanggap na sila ang Kristo, madaming magpapanggap na sila ang anak ng Diyos para iligaw ating pananampalataya. Ngunit dito sa Biblia, kung dito ating babasahin, ito yung ating magiging yung stand natin, ating pananampalataya. Hanggang ngayon, tayong lahat ay naghihintay sa muling pagbalik na ating Panginoon. Na lahat tayo ay sama-samang mananatili sa kanyang presensya, maniniwala hanggang siya ay muling bumalik sa mundong ito. That's our hope in Jesus. Yung kanyang upcoming, second coming of the Lord Jesus Christ. And then, ito yung number 2 natin. Yung una natin is the event. Yung pangalawa natin is wedding of the Lamb. Yung kasalan. Amen. Ito na yung napakasaya, no? Kasi yung pagkatapos ng dumating ni Jesus, magkakaroon ng kasalan. Yung kasalan na dapat invited tayo. Sabi sa Pahayag, chapter 19, verse 9, at sinasabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng koldero. Idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Amen. Mapalad ang mga tao na na-invite doon sa kasalan ng koldero ng ating Panginoon. Amen po ba? Dapat i-make sure natin na tayo lahat invited. Lahat tayo mayroon tayong ticket papunta sa langit. Na lahat tayo ay maging part of this event of heaven, kung saan yung wedding of the Lamb, lahat tayo ay makakasama in the wedding of the Lamb. Sino po ba ang mga aanyayahan? Sino po ba ang aanyayahan dito sa event na ito? Yung A natin dyan is all saints or all children of God. Sabi nga in John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. So yan po pala isang assurance natin para tayo magkaroon tayo ng invitation doon po sa event na ito. Na tayo ay lahat ng tumatanggap, nananalig at sumasampalataya sa anak ng Diyos ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak niya at magiging invited sila dito in the wedding of the Lamb. So all saints, lahat po tayo, all followers of Christ, na mayroong pananampalataya, mayroong malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Sila daw po ang mga invited for this wedding of the Lamb. At paano pa po isa? Sabi dito in John chapter 4 verse 6, sabi niyan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Ang ibig sabihin po pala, yung pinaka-access lang para tayo ay ma-invite sa heaven, no only other name, but only the name of Jesus. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang buhay. Siya lamang po ang magiging access natin para ma-reach natin yung heaven. Yung third heaven. Hindi lang po yung first heaven ating ma-reach, second heaven, but we need to all reach in the third heaven. Amen po ba? At wala pong eroplano na papuntang third heaven. Ang eroplano lang pong papuntang third heaven ay yung ticket na meron kang kay Kristo. Na meron kang Kristo sa iyong buhay. That only the way para ikaw ay makasama doon sa papuntang heaven. Amen po ba? So lahat po ba tayo may ticket na in heaven? Amen. I do believe na lahat tayo ay tinanggap natin si Kristo as personal Lord and Savior na ating buhay. To make sure na tayong lahat ay makakasama in the wedding of the Lamb. Amen. Praise God. At yung pangalawa, kung ikaw invited na in heaven, diyan na po magaganap yung crowning. Ibig sabihin yung coronation or yung mga rewards
na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi dito in Matthew chapter 25 verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya't pamamalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako at makigalak. Amen. Praise God. So, if we remember in this, yung amo na iniwanan yung kanyang alipin, nagbigay siya ng una sa kanyang unang alipin ng 5 sentimo, 2 sentimo at 1 sentimo. Kumbaga, iniwanan niya itong mga kanyang alipin ng mga talents. Which is na, yung 5 talents ay ginawa niya ay kanyang nagnegosyo, pinaghalakal niya, gumawa siya talaga para madoble yung 5 sentimo. Ganon din ginawa ng 2 sentimo, ay pinanghalakal niya, nagtrabaho siya para madoble yung iniwan sa kanila ng ating Panginoon. At yung huling 1 sentimo, binaon niya sa lupa. Amen? At yun na nga, dumating na kanilang amo, silang lahat ay nagsulit sa kanilang mga ginawa. At sabi nung yung 5 hanggang 2 sentimo na nagbigay, Panginoon, aming Diyos, tingnan niyo po ang aming ginawa sa aming mga, iniwan niyo po sa aming talents. Ginamit po namin ito sa inyong ubasan. Ito po ay aming pinangalakal. Ito po ay aming pinagpaguran para umunlad. Yung mga talents na binigay niyo po sa amin, kaya ito po, tingnan niyo po, doble na pong halaga ng 5 sentimo na naging 10 sentimo. 2 sentimo na naging 4 na sentimo. At magaling, aking tapat, at mabuting alipin. Ngayon makikihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman itong mayroong 1 sentimo. Sabi doon, Panginoon, alam ko na ikaw ay kapag pagdating sa pera, ikaw ay maigpit. Kaya natakot ako na baka maubos yung binigay mo sa akin na talent. Kaya ang ginawa ko, binaon ko siya sa lupa. At pagkabaon ko sa lupa, nag-enjoy ako sa life ko. Ako ay nag-Facebook araw-araw, ako ay nag-disco-disco, ako ay nag-chill-chill, ako ay nag-relax. Para yung talagang yung talents na binigay mo, masave siya. Wala talaga siyang labis, walang kulang. 1 sentimo pa rin po. Ano sabi sa kanya ng ating Panginoon? Ikaw, na hangal, na aking alipin, ngayon ikaw ay ibubulid sa apoy. Ikaw na tamad at hangal na aking alipin. So, nakita po natin dito na ano ang dapat natin gawin para in coronation in heaven, meron tayong makikita ang ating Panginoon na talagang naghihintay ka pala ng reward, naghihintay ka ng ikaw ay mabigyan ng reward ating Panginoon, pero wala kang ginagawa sa iglesia natin Panginoon. Do not expect, di ba? Kung ikaw ay parang sabi natin, tatamad-tamad or lagi natutulog sa kangkungan. Di ba? So, kailangan tayo pala in coronation, huwag tayong gusto natin maging number 1, di ba? Parang sa school natin, gusto ikaw ay maging first honor, second honor, third honor, ikaw hindi ka naman nag-aaral. Wala ka namang ginagawa sa school, tapos gusto mo maging first honor. Kung gusto mo talaga na ikaw yung maging first honor, kailangan you need to work it, di ba? Kailangan na magtrabaho ka sa ubasan ng ating Panginoon. So sa oras nito, ano na nga ba yung ating ginagawa sa ubasan ng ating Panginoon? Ano na nga ba yung mga bagay na alam natin na, Lord, this is my life. This is, Lord, what can I offer to you? Ano ba hinahanap ni Lord sa atin? Ang hinahanap ng ating Panginoon ay yung mga fruits. Ano ba yung mga fruits po na meron ka na sa oras na ito? Yung mga major na tatanungin ng Lord, ano bang ginawa mo sa lupa? Sabi dito, yung mga fruits daw hinahanap ng ating Panginoon, yung una, matatagpuan natin sa Galatians chapter 5, verse 22. But the Holy Spirit produces
this kind of fruits in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and there is no law against these things. Amen. Praise God. So, ang una na hinahanap ng Diyos ay yung ating pagbabago. We are all born again. Pinagmamalaki mo, yes! Ano religion mo? Born again. Born again ka pala. Kailan pa? Diba? We are saying we are follower of Christ. That we have new life, transformed life. Pero anong nagbago? May nagbago na ba sa atin? Meron na ba ikaw masasabi na you have love? Kapag ikaw ay mayroong kasama mo sa trabaho na parang sinusungitan ka, anong respond mo? Away na or love? Di ba? Ayan ang titignan ni Lord sa ating fruits natin. You have fruits of love, patience, kindness, goodness, self-control, faithfulness, goodness. What the fruits that you can present right now in God? Di ba? Diyan, ibibase ni Lord kung ano nga ba yung crowning na pwedeng makuha. Anong reward? Na hindi naman tayo nakapokus sa reward, pero either you like it or not, there will be coronation in heaven. Sa mga pagbabago na iyong mangyayari sa iyong buhay, magkakaroon ng reward ang ating Panginoon. Yung una, yun nga ay yung fruit of Holy Spirit is personal sa ating personal transformation. Na ikaw na ay masasabi na tunay na binago ng ating Panginoon. Yung pangalawang fruits na hinahanap ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Sabi po diyan, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey whatever I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, amen. Isa pa pong question. Fruits. Sino na po ba ang fruits ninyo? Meron na po ba kayong nabagahigan or na-sharean ng gospel ng ating Panginoon? Meron ka na po bang dadala sa paanan ng ating Panginoon? Tingin ka nga po sa kanan o sa kaliwa mo? Amen. Sabi diyan, go and make disciple. Kapag sinabing go and make disciple, pinapaalis tayo ni Lord sa ating comfort zone. Na kung saan, na para bang gusto mo na matulog muna kasi nga pagod na pagod ka. Na para bang gusto mo muna magkaroon ng me time? May mga na word ngayon eh. Parang ako lang muna. This is my time. Ito yung oras ko. Walang i-store mo sa akin. Ayan, di ba? Ano ba yung mga ibang natin? Comfort zone. Na para bang mag-ano ka, out of town, di ba? Or yung mga bagay na personal na gusto mo na pleasure sa sarili natin. Minsan gusto ni Lord na ito nga, go and make disciple. Sabi diyan, we need to, as a Christian, ito na yung buhay natin. Buhay natin, may makasabay ka sa bus, meron kang ka-workmate, meron kang customer, client, may makasabay ka sa lift, or even na para bang nakita mo lang sa daan. Kung hindi mo kayang i-approach, pinag-pray mo, di ba? This is act of evangelism. This is act of that you are asking God, yung tao na yon ay mailapit sa kanyang paanan. So, yan yung fruits na hinahanap sa ating Lord. Yung mga kaluluwa na wala pa sa ating Panginoon. Una nga yung ating ministry ay ating family. And then, yung mga tao na kapaligid sa atin. Sabi dyan, hindi natatapos for sharing the gospel of the Lord.
But we need to make sure na ang i-share natin ito ay mabaptize in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. At hindi pa rin tapos ang gagawin mo. Sabi diyan, when you need to teach them. Kailangan mo silang turuan at gabayan kung ano yung mga natutunan mo sa iyong pananampalataya. Kailangan matutunan din nila. At huwag kang matatakot kasi God promised He will help you until the end of the age na ang Panginoon ang gagawa. Mahirap, di ba ba? Mahirap po ba? Mahirap po ba makakuha ng first honor sa langit? Di po madali, di ba ba? Pero kaya po ba natin? Kaya po ba natin yung fruits na tinutukoy dito? Fruits of your personal character and fruits na idadala natin sa ating Panginoon. Kaya po ba natin, church, na makakuha ng trophy sa langit? Amen. Praise God. So, yan po ang mga fruits na nais ng Lord. Na hanapin sa atin. Kapag ikaw'y nandun na, Ate Hazel, anong fruits mo na maipipresent po sa ating Panginoon? Tayo po nakakaalam kung ano po yung mga fruits na meron na tayo. At kung hindi natin kaya, tayo manalangin sa ating Panginoon to empower us, to help us, to guide us. At God promised, di ba, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang tutulong sa bawat isa. At dako tayo sa pangatlo natin. Yung una natin, number 1 is the event. Pagsalubong. Number 2 natin is crowning. Yung isang pinakamasaya, nakasalan sa langit. Yung wedding of the Lamb. At yung pangatlo, di na tayo magwawakas. Amen. Yung number 3 natin is Judgment Day. Amen. Ito yung isa sa parang ang bigat, di ba? Kapag sinabing Judgment Day, yan ay pinakapaghuhukom. Yan dyan na magaganap kung ano nga ba yung ipagsusulit mo sa ating Panginoon. Diyan ay magaganap yung paghuhukom sa ating Diyos. Sabi dyan first natin, Book of Life. In Pahayag, chapter 20, verse 15, sabi diyan, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa lawa ng apoy. Amen. Napakaliwanag, no? Book of Life. Meron pong Book of Life sa langit. At diyan malalaman kung ikaw ba ay sa third heaven o ikaw ba ay diyan sa fire of lake na ibubulig na habang buhay. Paano malalaman kung nakasulat na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Di po ba? Sabi po sa John 3:3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." At pinag-usapan natin born again kanina. Hindi ka makapapabilang sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay hindi magiging born again. It's not about religion. It's about relationship. If you don't have relationship with God, do you think you are born again? Born in the, parang sinasabi mo lang, born lang sa iyong mga sinasabi, pero hindi tunay sa puso. We need to be born in heart. We need to be born in spirit. We need to be born na tunay, na bagong buhay. Ito yung tinahanap ng Lord. Na sabi dito, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless there will be born again." So, kaya lagi natin wino-work out laging ating relationship sa ating Panginoon. Even matagal ka ng Christian, even na ikaw ay, at masasabi natin na alam mo na lahat ng nasa Biblia. Pero kung hindi mo ito naiintindihan o na-apply sa iyong buhay, bali wala lang, di po ba? Kaya ay napakahalaga dito, lagi natin wino-work out kahit tayo nakakagawa ng kasalanan,
we need to always make sure na clear pa rin yung heart natin. We need to ask forgiveness, repentance, kasi talagang our salvation every day, we need to working out, di ba? Kailangan natin work out yung salvation natin araw-araw. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw nagkakamali tayo. Kaya lagi natin make sure na meron tayong clean heart sa harapan ng ating Panginoon. Para in the event of second coming, alam natin na makakasama tayo. May-invite tayo in heaven. Hindi tayo maiwanan, hindi tayo magiging, viewers. Viewers kung ano nagaganap in heaven. Di ba? Ang saklap kung tayo maiwanan dito sa mundong ito. Kaya we need to make sure to be born again. We need to have relationship with God. True relationship with God. Amen? At sabi dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Amen. We need to believe on Him. Lahat tayo kailangan maniwala sa ating Panginoon. Masusulat ang ating pangalan in the book of life if we become born again, we have personal relationship with Him, and tayo ay maniniwala sa Kanya. Is mean of belief, you putting in action whatever you heard. Ano ba yung mga naririnig o nababasa sa Kanyang salita, ginagawa mo sa iyong sarili. Ito ang sinasabi na you are truly believers of Christ. Madaming believers of Christ naniniwala lang, pero hindi tunay na naniniwala. Yung tunay na naniniwala ay ino-obey ang salita ng ating Panginoon. Ginagawa kung ano yung naisin ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Praise God. Maaari ba natin palakpakan ating Diyos? At ito na nga, yung B natin, under of judgment day is eternal punishment. Amen. In Galatia chapter 5 verse 19 to 21, ito naman daw po ang hindi mapapasama yung hindi nakasulat ang kanyang pangalan, kung hindi bagkus sila ay mapaparusahan habang buhay. In Galatia chapter 5 verse 19 to 21, hindi makakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapoot, pagkaaway-away, pagsaselos, pagkainggit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. 21, pagkainggit, pagpapatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang mga gumagawa naman ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kung wala ka sa kaharian ng Diyos, you will be belong in eternal punishment. Ang mga gumagawa na ito, ng mga bagay ito, ay sila ang mapupunta sa fire of lake. Sino-sino? Una-una daw po yung pakikiapid. Yung mga pakikiapid, ang ibig sabihin ay meron ka ng asawa, ikaw ay nagkakaroon pang iba pang asawa. Di ba ba? So sabi ito, binabalaan sila ng ating Panginoon, ang gumagawa na ito ay hindi magiging bahagi ng kaharian ng ating Panginoon. Ano pa? Kahalayan. Di ba? In this generation, minsan social media lang, Facebook, ang dami nang sumasayaw dyan na sabi nga nila, kita ng kaluluwa. So, kahalayan, di ba? Sabi din, kalaswaan, di ba? Binabalaan sila ng ating Panginoon. Ang mga gumagawa nito ay maaari hindi maging bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Sino pa? Ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Glory to God. Tayong lahat, wala tayong Diyos-Diyosan. But sometimes we have also God.
Ourselves, di ba? Minsan, ang Diyos, wala nga tayong rebulto, pero ang Diyos mo naman, sarili mo. Diyos mo, sarili mo in the way na ikaw ang nasusunod. Lord, sabi ng Lord sa iyo, kung ito ang gawin mo, ito ang dapat mong sundin. Lord, ayoko, ito na lang sa akin. Sabi ng Lord sa iyo, sa kanan, pero ikaw sa kaliwa. Kaliwa pa rin susunod mo. So, ang Diyos mo ay ang sarili mo. Di po ba? Kaya dito kailangan yung mga Diyos-Diyosan natin, even ourselves, di ba? We need to fully surrender our life to God. Na si Lord na maging sentro na ating buhay. At yung sabi dito, sino pa ang mga hindi makakarating sa kaharian ng langit? Yung mga mangkukulam. Mangkukulam, yung mga parang sa probinsya o sa mga movie na mapanood natin na mangkukulam, yung may mga toys na pinipinpin niya yung mga toys niya at nagkakasakit yung mga tao na yon. So yung mga mangkukulam, ibig sabihin mangkukulam, sila ay mayroong black magic. Yung magic nila ay galing sa demonyo. Galing kay Satanas. Parang ang kanilang kaluluwa ay dinonate na nila sa kaaway. Kaya nagkakaroon sila ng ganyang mga kapangyarihan. Kaya sabi dito, ang mga mangkukulam ay hindi makakapasok o magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Ano pa ang mga pagkapuot? Pagkapuot, matagal nang ginawan ka ng masama. Maaring ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng kapitbahay mo, o ng classmate mo. Pero tuwing nakikita mo siya, nandun pa rin yung puot sa'yo. Hindi mo siya totally na pinatawad. Kasi si Lord nakatingin sa heart ng bawat isa. Kaya walang magiging hidden sa ating Panginoon. Kaya we need to make sure na even yung puso natin, kung meron kang kagalit sa oras na ito, kailangan we need to totally release forgiveness. Not because para sa kanya, kundi para sa'yo. Para walang maging hindrances na ikaw ay makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Mga pag-aaway-away, yung mga konting kimot lang, away, agad gusto mo ng away. Yung mga minsan napapanood sa mga kalye, yung mga ganyan, naghahanap ng away. Di ba? Meron mga trip-trip tayo, pare. Kasi ito, pagtripan natin, awayin natin to. Di ba? Yung mga mapang-away daw, o yung nag-aaway-away, hindi daw makakapasok sa kaharian ng langit. At yung isa pa, pagseselos. Yung pagseselos, yung gusto mo, ikadena mo na ang iyong asawa sa iyong, tawag dito, sa iyong bahagi ng katawan. Kasi ayaw mong titingin lang siya o anumang bagay na gagawin niya. Diba? Yung pagseselos, yung mga overacting na pagseselos. So, sabi dito, binabalaan sila ng ating Panginoon. Maaaring hindi sila magkaroon ng bahagi sa ating Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Ano pa yung mga pagkagalit-galit? Yung pagkabuot, parang related din siya. Kasakiman, yung mga laging ikaw lang ang gusto mo. Yung parang ayaw mag-release ng mga, parang meron ka na, gusto mo lahat sa'yo na. Pagkakampi-kampi, ito naman isang bagay pag sa iglesia, yung parang nagkakaroon sila ng, masasabi natin na parang kayo-kayo, sila-sila, groupings, di ba? Na parang meron silang kakampi. Kapag nasagi yung kakampi nila, kaaway ka na din nila. Diba? Kakampi, diba? Parang nakarating na last election, diba? Okay lang sa election, pero kapag sa iglesia, dapat walang kakampik, walang kakared. Kailangan lahat united with Christ. And then, sabi dito, yung mga pagkabahabahagi. Yung magkamukha lang din yun. Pagkainggit, huwag din natin, hayaan na tayo mayroon inggit sa ating sarili. Kung meron tayong nakatang kapatid natin na umasenso, maging masaya tayo para sa kanila. And then, yung pagpatay, amen, yung mga pagpatay, ayaw din ni Lord yan. Yung mga pagpatay, of course, physically. Wala namang pamatay tao dito.
And then yung paglalasing, sabi dito, paglalasing, ayaw din ng ating Panginoon. Maaring hindi tayo maging bahagi ng kaharian ng langit kung tayo ay naglalasing. So, sabi ng iba, paano naman ako makapasok sa langit? Si Lord nga, He make it the wine, di ba? yung first himala na ginawa niya, yung water turning to wine. Sabi kasi nung iba, yung wine daw na ginawa niya ay parang ito is a holy wine. Ibig sabihin na from tubig, ginawa niyang wine. Hindi yung totally na parang dinistill mo siya para maging alcohol. At saka isa pa, yung wine na yon ay parang to purpose na for the miracles. Na makita ng lahat ng tao na talagang yung magbigay ng kalulatian sa ating Panginoon. Sabi nila kung inom ka ng alak, kailangan mo daw ng isipin na ito ba ay makapagbigay ng glory sa ating Panginoon? Kung hindi naman, huwag ka nang uminom. Pangalawa, kung ikaw inom ng alak, ito ba ay magiging okay ba sa iyo, sa iyong sarili? Parang hindi ba siya magiging makakasira sa iyong katawan? Kasi meron ibang umiinom talagang inom eh. Pero iba naman is parang medication lang talaga. Kailangan nila for medication. So, yung pinaka-best doon, isipin natin kung yung ating ginagawa na pag-inom ay magbibigay ba ng kalulatian sa ating Panginoon. So, dito paglalasing, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit kung sila ay mga naglalasing. Walang habas na pagsasaya. Walang habas na pagsasaya parang lahat ng gusto mo yung fun, kasayahan na lang yung sa buhay. Parang lahat ng pressure sa buhay, leisure, gusto mo na maranasan mo na, walang habas na pagsasaya. Parang, di ba sabi dito, whatever we do, we need to do it for the glory of God. Even your drink, your eat, or clothes, we need to do it for the glory of God. Hindi para sa atin, kundi para sa ating Panginoon. So dito, binabalaan sila ng ating Panginoon, sila hindi makapasok sa kaharian ng langit kung sila ay nakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagselos, pagkainggit, pagkasakiman, kakampi-kampi, pagkabahabagi, pagkainggit, paglalasing, at walang habas na pagsasaya. Amen. Isipin natin, meron mo dyan mga bahagi dito na ating pang nagagawa? Kung meron pa, we need to pray na tayo tulungan ating Panginoon na totally na natin maiwanan, maisuko sa ating Panginoon ang mga bagay na ito. We need to make sure na tayo makakasama. Hindi lang natin masasaksiyan yung second coming of the Lord Jesus Christ, but tayo lahat ay makakasama in third heaven. Na lahat tayo ay sama-sama na nandoon sa langit habang buhay na magpupuri sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Praise God. Diyan po yung mga simple nature ng worthy act na ating nabanggit na sila ay sasapitin na eternal punishment kung ginagawa nila yung mga bagay na ito. Amen? Praise God. And for our summary, sabi po dyan, summary po natin in second coming, the awaited coming of the Lord Jesus Christ, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Number 1 natin, the event, yung pagsalubong. So naunawaan na natin kung ano ibig sabihin ng pagsalubong, kung kailan magaganap, kung saan, kung paano, kung sino ang mga makakasama sa pagsalubong, place to gather, people to gather. Number 2 natin ay wedding of the Lamb, kasalan sa langit. We need to make sure that we are invited to the wedding of the Lamb. And automatically we are all invited if you are believer of Christ, if you are saint, you are son and daughter of God. At makakamit natin yung crowning doon po sa wedding of the Lamb. Yung last po natin, Judgment Day, kailangan yung mga hindi yung Judgment Day, yung mga walang pangalan nila sa Book of Life, hindi sila makapasok sa langit. Sila ay hatulan
Kung ang pangalan mo ay wala sa Book of Life, ikaw ay hahatulan ng ating Panginoon. Tapos, yung mga gumagawa na masama, katulad ng mga sinabanggit natin kanina, they will be punished eternally. Amen. Sabay-sabay po natin basahin for our conclusion. In John chapter 14 verse 1 to 3. Sabay-sabay po natin in count of 3. 1, 2, and 3. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaganda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at may paganda na kayo ng lugar, babalik ako at sasama kayo upang nasaan ako ay naroon din kayo. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po lang kayo ngayon, tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this night, O Lord God. Na salamat, Lord, sa muli sa iyong reminders, O Lord God, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, that we are very excited for your upcoming, second coming of the Lord Jesus Christ, O Lord God. We thank you, O Lord God, that this is our hope, O Lord God, na hanggang sa oras na ito, Lord, ang aming pag-asa, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, sa mundong ito, Lord, as your promise, O Lord God, is will never fail, O Lord God. Kaya salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na ito, Lord, na patuloy, Lord, kami aasa sa iyo, Lord, hanggang masumpungan namin, Panginoon, ang iyong muling pagdating sa mundong ito, Lord. We pray to empower your people, O Lord God, to empower your church, O Lord God, hanggang sa muling pagbabalik yung Panginoon. Kami lahat, Lord, ay sama-sama, Lord, na masumpungan yon na mayroong malalim na kaugnayan sa iyo, Lord. Na kami, Lord, ay mayroon, Lord, na malalim, O Lord God, na mapulpil namin, Panginoon, ang iyong pong naisin sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, hanggang sa oras nito, Lord. Bibigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, ang mga pamilya, O Lord God, na mailapit na namin sa iyong ubasan, O Lord God. Salamat, Panginoon. Alam po namin, Lord, ang bawat isa, Lord, na narito sa oras nito, Lord, ay gagamitin niyo, Panginoon, with your purpose, O Lord God, in your evangelism, Panginoon, na ma-share namin iyong salita sa ibang tao, O Lord God. At tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, na magkaroon, Lord, kami ng tunay, O Lord God, na transformation, Lord God, na aming mga buhay, Panginoon, na aming mga puso, O Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, O Diyos. We thank you, Lord, for your goodness and even this night, O Lord God. Salamat sa iyong salita, O Lord God, na ito, Lord, itago namin, O Lord God, sa aming puso, ang iyong mga salita, O Lord. We thank you once again, O Lord God, and give back all the glory, all the power, all the praise, in the mighty name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen.